bakit kinakain ng aso ang kanilang mga dumi. Sa ganitong kondisyon ay tinatawag itong copropacia. Ito ay isang common na kondisyon ng mga aso, maging ang pusa, rabbit at daga. Merong mga scientificong dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Ngunit bago ko simulan ang kwento kong ito, kapatid, inaanyayaan mo na kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin mo na rin ang pulang kampana upang like ang ma-update sa aking mga latest na video. Sa pagkain ng dumi o poop ng ating mga alaga ay lubhang nakakasama para sa kanila. Maaari silang makakuha ng iba't iba't samot-saring sakit gaya ng intestinal parasite at iba't ibang klaseng infection. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit nila kinakain ng kanilang mga dumi o poop. Boredom dog. Ang mga aso ay gaya rin ng tao na naiinip o naboboring, kaya ginagawa nila ang iba't ibang bagay na hindi dapat. Bukod yan, natural na ugali ng ating mga alaga ang attention seeker. Madalas makikita mo na lang naputol na ang sintas ng sapatos mo. Sira-sira na ang furniture nyo dahil sa kagat ng mga ito at numunguya ng iba't ibang bagay gaya ng unan, towel, tsinelas, sapatos at kung ano-ano pa. Kabilang na rin ang pagkain ng kanilang poop at dumi. Dahil alam ng mga alaga natin, sa ganitong paraan ay mapapansin natin sila kahit papano. Paalala, ang mga alaga natin ay dapat nating ituring bilang isang tunay na pamilya, hindi lang basta bantay ng ating tahanan o maging display sa ating mga social media. Anxiety problem. Yes, pati ang mga alaga nating aso at pusa ay nakakaranas ng anxiety o mental health problem. Dahil sa gawa na rin na madalas silang mapag-isa o hindi masyado silang nakakagawa ng mga activities gaya ng paglalaro ng mga bagay-bagay o pakikipaglaro sa mga kapwa aso at pusa nila. Kabilang na rin dito ang mga aso at pusa na lagi na lang nakakulong sa maliit na kulungan. Hindi ito nakakatulong sa kanila at dahil dito maaari silang makaranas ng anxiety problem. At alam nyo ba, hindi rin makakabuti sa ating mga alaga ang magpaalam o saying goodbye sa kanila sapagkat napipil nila ang kalungkutan at hindi nila maiwasang mapag-isip na posibleng hindi ka na bumalik. Kaya ang mga ito ay nag-trigger gumawa ng mga bagay-bagay gaya ng pagkain ng kanilang dumi. Gaya na nabanggit ko, ito ay klaseng sakit na kung tawagin ay copropacia na common na mga sakit ng mga aso at pusa. Nutritional deficiency. Kung sa tingin nating mga owner na kadiri at mabaho ang kanilang poop o dumi, baligtad ito para sa kanila. Lalo na kung sila ay nagkukulang sa vitamin B complex at vitamin K o posible ring kulang din ang mga pagkaing hinahain nyo sa kanila. Dahil sa tingin nila, ang pag-absorb muli ng pagkain na kainan nila ay healthy para sa kanilang kalusugan. Lalo na kung naamoy pa nila ang mga dog food, fruits at gulay sa kanilang poop. Ngunit marami ring paraan upang maiwasan ang ganitong pag-uugali ng ating mga alagang aso na kung saan ay kumakain ng poop o dumi. Gaya ng paghain sa kanila ng mga iba't ibang klaseng healthy food gaya ng dog food or cat food ng sapat, vitamins everyday na mabibili sa mga pet shop, na kung tawagin dito ay medication nutrients. Upang makasiguradong healthy ang ating mga alagang aso at pusa, magpakonsulta tayo sa may pinakamalapit na pet shop regularly. Kapatid, maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung may natutunan ka, inaanyayaan mo na kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin mo na rin ang pulang kampana upang like ang ma-update sa aking mga latest na video. Comment mo na rin sa baba kung may mga gusto kang request na itapik ko sa aking YouTube channel. At huwag mo rin kakalimutang panoorin ang latest upload video ko na 10 pinakamakandag na ahas sa buong mundo. Thank you for watching!